Pakinggan po natin to si Kuya Norberto, yung reaction video po niya sa sinabi ni Robin Padilla at doon po sa mga narrative ng DDS patungkol po sa nangyari sa Tacloban. So, bigyan po natin to ng reaksyon, pero pakinggan po muna natin at intindihin po natin kung saan po siya nanggagaling. Ito po. Oh, shoutout kay Robin Padilla. Putang ina mo kang tarantado kang bobong senador dyan sa Senado na walang silbi. Ha? Yung 10 taong gulang gustong makulong. Pero si Bato, ayaw mo makulong. Tinakas mo pa. Tinago mo pang tarantado ka. Hayop. Alam nyo mga didili, sa kakatawa talaga kayo. Kayo talaga ang mahilig sa kainsuka di ba? Yung bata na Mariel sa Tacloban na minor de edad, gusto nyong managot ng bonggang-bongga. Pero yung diponggol nyong tatay na ilang katao ang pinatay na inosente, nasa saktong edad na yung tatay nyo, ayaw nyong panagutin. Ano ba talaga, putang ina nyong mga didilis kayo, mga tarantado kanina, yupak! Ito naman po yung reaction ko dyan mga kababayan. Ito po, opinion ko lang pasintabi po sa mga hindi ko kagaya ng opinion or contradict yung aking sasabihin sa inyong pananaw. Ito po yung sa akin. Yung update po dyan, yung 15 years old na isa sa mga suspect ay kinasuhan na po ng 3 counts of murder at iba pang patong-patong na mga kaso na may kinalaman sa injury, sa trauma, at sa pangyayaring iyan basically. No? So 3 counts of murder po yung pinakamabigat, para po sa akin wala na yung kawala. No? Taliwas sa sinasabi ng mga DDS na hindi mapapanagot yung mga suspect, sinampahan na po ng kaso yung isa, yung 15 years old. Mamaya natin pag-usapan yung isa, yung 14 years old, no? So, yun po, para sa akin, wala na yung kawala. Very evident po yung nangyari, kitang-kita. At talaga naman pong isa siya sa mga suspect, no? So, kung yan po ay makukulong, 3 counts of murder, napakatagal po niyang panghabang buhay na yan. Siguro, 3 life sentences ang kanyang makukuha dyan. Pero ako naniniwala na dapat yung kanyang mga magulang at yung may-ari ng baril na ginamit niya ay dapat ding panagutin. Ngayon, doon po sa 14 years old, sa pagkakaunawa ko po, siya po ay mag-undergo po ng rehabilitation. Pero ito po yung panawagan ko, mga kababayan. And I think, naniniwala ako may kaparehong panawagan. Huwag po kayong pumayag na hindi nyo po papanagutin yung 14 years old na yan. Kapag dumating na yan sa tamang edad. No? Yan po ay dapat manugot din, kagaya ng 15 years old. Dapat din po siyang makulong at masampahan ng kaso pag dumating na sa tamang edad. Kung kinakailangan na yung mga magulang niya at yung may-ari ng baril na ginamit ng 14 years old ay panagutin at ikulong, gawin po. Dahil napaka-unfair po nito doon sa mga magulang at doon sa mga mismong biktima na nawala po, na namatay, mga kababayan. Okay na tayo doon sa 15 years old kasi 3 counts of murder ang isinampalaban sa kanya. So wala na pong kawalayan. Doon na po yan sa kulungan mabubulok, in my opinion. And talaga naman pong sa sobrang sakit, ako po hindi man ako kamag-anak ng mga estudyante na yun, nakaramihan pa babae yata yung nasawi. Ako po ay nasaktan at talagang nalungkot, mga kababayan. Imagine yung mga mismong pamilya, kamag-anak, magulang ng mga batang iyon. Yung nga pong paghatid sa huling hantungan kay Rene Baterbonia ngayon nalungkot po ang buong Pilipinas. Diyan pa kaya? Sa sinapit na iyan na talagang sinadya pong paslangin ang mga batang iyan. So, kung ikukulong nyo yung 15 years old, ng panghabang buhay na 3 sunod, 3 counts of murder at iba pang patong-patong na kaso, sana magkaroon din ng ganong pananagutan yung 14 years old pag dumating sa tamang edad. Kung mag-16 siya or mag-17 or mag-15 na dapat na siyang panagutin, dapat po panagutin at pagbayarin ng malaki doon sa mga naiwan ng mga nasawi. At kung kinakailangan again, yung mga may-ari po ng baril na ginamit ng 2 batang iyon ay dapat pong panagutin at kung kinakailangan ikulong. Dahil napaka-unfair po ng pangyayaring iyan doon sa mga biktima at sa pamilya nila. Subukan nyo pong imaginein na kayo kamag-anak nun ng mga biktimang yon, ano pong mararamdaman nyo? Hindi po ba? So, ito naman po yung sasabihin natin sa mga DDS, kayo napaka-hipokrito nyo. Na parang feeling nyo, kayo lang yung nananawagan ng hustisya sa mga taong ito. Ng hustisya sa mga batang biktima. Lahat tayong mga Pilipino nananawagan ng hustisya at nakakaramdam ng lungkot at galit sa nangyari sa kanila. Huwag nyong sabihin na kayo lang ang may monopoly
ng pakikiramay sa kanila at pagbibigay ng simpatya. Pero ang nakikita kasi namin dito sa inyo, double standard kayo. Tama na manawagan tayo na panagutin ang mga batang iyon. Parusahan, ikulong. Tama yan. Pero ang ginagawa nyo is pure pamumulitika. Ginagawa nyo ito, nananawagan kayo, dahil alam nyo na may isang politiko na tatamaan. Pero pagdating kay Duterte, kay Bato, na alam naman nating nag-commit ng libo-libong EGK, hindi kayo naghahanap ng hustisya at accountability. So, bias, double standard, at napaka-unfair ninyo. Gusto nyo, yes, kung may ginawang mali at kasalanan at illegal at krimen yung mga batang yun, panugutin. Gusto nyo ipakulong sila, ipakulong. Gusto natin ipakulong din yung mga magulang, mga guardian at may-ari ng mga baril na ginamit nila. Pero pagdating kay Bato, kay Duterte at sa iba pang mga kaalyado at kaalipores ni Duterte at mga politikong sinusuportahan yung mga DDS, tikom ang bibig nyo. Tahimik kayo, hindi kayo naghahanap ng accountability at pananagutan. So, sa amin, ginagawa nyo lamang ito dahil pabor sa inyo or pamumulitika. Kung maghahanap kayo ng accountability sa mga batang yon, tama naman, pero maghanap din kayo ng accountability sa mga sinusuportahan nyo na gumawa din ng krimen at illegal. Hindi po ba mga kababayan? Kasi kaming hindi DDS, kaya namin gawin yon. Kaya namin manawagan ng pananagutan sa lahat ng uri ng magnanakaw, sa gobyerno, lahat ng uri ng sindikato, at sa mga poon nyo, mga DDS, na nanawagan kami na managot sila at makulong sila. Pero dito, pagdating sa mga batang ito, huwag nyo namang ipamuka na kayo lamang ang kayang manawagan ng pananagutan. Lahat po tayo. At ako po ay nagalit din at nalungkot sa nangyaring iyan dahil malaki po ang mga future na pwede pang matamasa ng mga batang yon. Yung nangyari kay Bobet, kay Rene, at kay Divine. Sobrang sakit po nun kahit hindi ko sila kamag-anak. Yung mga batang yon na nabiktima ng pangyayaring yan sa Tacloban, sobrang sakit po. Mga bata pa sila, karamihan pa babae. Tapos yung isa, sinasabing nagsara ng pinto, no? Para daw mailigtas yung mga classmate, ay nagbuwis din ng buhay. So, lahat tayo dito galit at naghahanap ng pananagutan. At uulitin ko, mga kababayan, no? Ako po ay nananawagan na hindi lamang dapat yung 15 years old ang panagutin dito at ikulong, pati yung 14 years old. Kung sa ngayon hindi pa pwedeng ikulong, pagdating ng tamang panahon, ikulong, parusahan, pati yung mga magulang at may-ari ng baril na ginamit nila. Lahat ng nagkulang dito, yung school kung kinakailangan, yung game na kinahumalingan, na addict daw sa online game na violente, iban, wag nang makabalik sa Pilipinas yan. Lahat ng dapat managot dahil kahit paanong gawin natin para panagutin ng mga taong ito, hindi na mababalik ang buhay na nawala. Kaya dapat panagutin, pagbayarin ang lahat ng nagkasala, bata man yan or matanda. Kung hindi pa ngayon, pagdating ng tamang edad at panahon, doon sa 14 years old, panagutin, ikulong. Hindi po ako papayag. Huwag po tayong pumayag, mga kababayan. Hindi lang dapat yung 15 years old, lahat. At nang maiwasan naman ito, sana ay ayusin na ang sistema sa mga eskwelahan, ang parenting, ang paggabay nyo sa mga anak nyo, ang influence, ang environment, lahat, responsibilidad po natin lahat ito, mga kababayan. Malungkot, masakit, nakaka-depress ang mga pangyayaring iyan, pero ang magagawa natin ngayon ay gawin tama at ayos ang mga susunod nating gagawin para maiwasan po ito, para hindi na po natin maranasan ang mga ganitong pangyayari sa susunod. Yun lamang po. Again, panagutin pareho ang dalawang batang iyan, ikulong. At kung kinakailangan pati magulang at may-ari ng mga baril, paulit-ulit ko pong sinasabi ito dahil yung po ang tama para po sa akin. Yung po ang tamang nakikita kong tamang gawin para mabigyan ng tama at kumpletong hustisya ang mga biktima. Salamat po sa panonood.